Sa mga yon, may nagbayad lang ng $15 para sa salad na hindi naman nila gusto. Maaari sana silang bumili ng triple cheeseburger na may loaded fries. Bakit hindi nila ginawa? Mga kalorya. Pero paano kung biglang wala ng calories ang pagkain pero pareho pa rin ang lasa? Maaaring isipin mong kamangha-mangha iyan. Ngunit narito ang katotohanan. Ang bawat dieta ay mawawala ng silbi sa isang iglap. Ang ekonomiya ng mundo ay mawawala ng $1 trilyon at ang sangkatauhan ay haharap sa isang napakatinding krisis na manganib para sa ating kaligtasan. Ang mga pagbabago ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng kahit anong gusto mo. Ang susunod na mangyayari ay tunay na magugulat sa iyo. Isipin mo na lang na magising ka bukas ng umaga, lahat ng pagkain sa mundo ngayon ay walang calorie. Yung hotdog sa gasolinahan, wala. Isang magarbong pagkain sa restaurant, wala. Hindi mababa sa calorie, talagang walang enerhiya. Ang pizza ay lasang pizza pa rin. Natutunaw pa rin ang chocolate cake sa dila mo pero wala namang nakukuha ang katawan mo mula rito. Walang gasolina, walang enerhiya, walang paraan para mabuhay. Hindi ito magandang bagay. Ito ang simula ng wakas. At ang pagbibilang pabalik sa sakuna, magsisimula ito sa loob lamang ng 6 na oras. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Sa mga unang ilang oras, akala ng mga tao ay nanalo sila sa loto. Sumasabog ang social media. Ang hashtag na Zero Calorie World ay agad na nag-trend. Kinukunan ng mga tao ang kanilang mga sarili na kumakain ng buong cake. Nagmi-milkshake sila at kumakain ng maraming pasta. Nagbe-breakdown ang mga fitness influencer sa harap ng camera. Bumagsak ang stock ng Weight Watchers ng 89% sa loob ng 40 minuto. Ang celebrity business na nagkakahalaga ng $200 million sa diet supplements ay biglang naglaho. Ang industriya ng pagbaba ng timbang na $254 billion ay nawalan ng saysay bago mananghalian. Pero dito nagiging nakakatakot na. Ang zero calorie ay zero energy. Bumibigay ang mga atleta. Tumigil ang isang marathoner sa 3 milya, paubos na ang enerhiya at walang bagong pumapasok. Ang mga nag-almusal ay nanghihina na, habang ang mga hindi kumain simula kagabi ay delikado na. Ang katawan mo'y gumagamit ng imbak na taba at mabilis itong nauubos. Pagsapit ng 10:00, napupuno ang mga ospital. Mayroon silang matinding pagod, pagkahilo at pagkalito. Takot na takot ang mga magulang. Masyadong pagod ang kanilang mga anak at hindi na magigising ng maayos. Kakaunti ang enerhiyang nakaimbak sa katawan ng mga bata. Naantala ang mga palabas sa TV dahil sa emergency broadcasts. Pero ang nakakatakot dito, walang nakakaalam ng gagawin. Lahat ng pagkain sa mundo ay may parehong problema. Walang alternatibo, walang solusyon, wala nang makakain, at hindi pa nga tayo nakakarating sa tunay na krisis. Nagsisimula ng magsunog ng taba ang iyong katawan, ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng enerhiya upang gumana. Parang sinusubukan mong magpaningas ng apoy gamit ang basang kahoy. Kailangan mo muna ng apoy. Ang mga may mababang body fat ang unang nanganganib, gaya ng mga atleta at bata. Ang karaniwang tao ay mabubuhay ng 30-40 araw nang walang pagkain, pero mas malala ito sa gutom. Pilit tinutunaw ng katawan ang pagkaing walang sustansya. Gumagamit ka ng enerhiya para iproseso ang mga pagkaing walang pakinabang. Parang pagpapatakbo ng makina ng kotse nang walang gasolina, mas mabilis pa ang maubos ang baterya. Ang mga grocery store ay nagiging kakaibang bangungot. Puno pa rin ang mga istante. Mukhang normal lang ang lahat, pero may mga taong nag-aaway dahil wala na itong kwenta. Ang organikong kale ay walang kalorya. Ang burrito sa gasolinahan ay walang calorie. Ang $300 na steak walang calorie. Nagsasara ang mga restaurant, hindi dahil wala silang pagkain, pero ano ang saysay? Masyadong mahina ang mga chef para magluto. Masyadong mahina ang mga customer para lumapit. Ang industriya ng serbisyo sa pagkain ay may 100 at 44 na milyong empleyado sa buong mundo. Magsasara ito sa loob ng 76 na oras. Pero narito ang dapat mong katakutan. Ang mga taong pinakamatagal na nabubuhay ay hindi ang mga malulusog. Sila ay mga taong may labis na katabaan. Ang mga taong hinihiya ng lipunan sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng kalamangan. Mayroon silang ilang buwang nakaimbak na enerhiya. Ang mga bodybuilder na may 6% taba sa katawan, may mga araw sila. Sobrang pagod na ang mga ospital, pero nagugutom din ang mga medical staff. Hinimatay ang mga doktor habang nag-oopera, hindi matapos ng mga nurse ang shift. Heto ang hindi inaasahang bangungot, mga pasyenteng nasa feeding tubes para sa kanilang nutrisyon. Ngayon ay wala na silang silbi. Mga sanggol na wala sa panahon sa mga ospital, mga pasyenteng nasa koma, mga matatanda sa mga care home. Lahat sila ay namamatay at wala nang magagawa ang sinuman. Pagsapit ng 7 araw, mahigit 50 milyong tao ang namamatay sa buong mundo.
Ang pinakamahina ang unang namamatay, ang mga bata, ang mga may sakit, ang mga matatanda, at ang mga atletiko. Ginagamit ng utak mo ang 20% ng enerhiya ng iyong katawan. 2% lang yon ng bigat ng iyong katawan. Kung walang asukal mula sa pagkain, hindi gumagana ng maayos ang utak mo. Hindi ka makakagawa ng magagandang desisyon. Ang pag-iisip ng malinaw ay nagiging mahirap. Sinusubukan ng mga pamahalaan na tumugon, ngunit nagugutom din ang mga opisyal. Pinaiikli ang mga emergency meeting. Hindi makapag-focus ang mga tao. Kailangang ligtas na isara ang mga planta ng kuryenteng nuklear, ngunit masyadong nalilito ang mga inhinyero para matandaan kung paano. 3 pasilidad nuklear ang nasira. Literal na nakalimutan ng mga staff ang mga safety rules. Kulang sa enerhiya ang utak nila upang makaalala. Sira ang mga grid ng kuryente. Hindi dahil sa pinsala, hindi na sumipot ang mga manggagawa. Masyado silang mahina para magtrabaho. Ano ang saysay ng pera kung hindi nito kayang lunasan ang gutom? Nagsara ang mga planta ng paggamot ng tubig. Pumalya ang mga sistema ng alkantarilya. Pero kakaiba, hindi naman ito gaanong mahalaga dahil karamihan sa mga tao ay natigil sa kama. Walang tao sa mga kalye, hindi dahil may mga patay na tao, kundi dahil wala ng lakas para gumalaw. Ang mga lungsod ay nagiging mga bayan multo na puno ng mga taong nabubuhay na masyadong mahina para mabuhay. Nagdidilim ang social media, hindi dahil sa kagustuhan nito. Hindi na kayang iangat ng mga tao ang kanilang mga telepono. Ang huling viral video, isang ina ang kumukuha ng video tungkol sa kanyang natutulog na mga anak. Bumulong siya. Hindi ko alam kung magigising pa sila. Nakakuha ito ng 4 na bilyong views, tapos nagdilim ang internet. Nawawala ng kuryente ang mga server farm. Pero narito ang talagang nakakagulat sa timeline na ito. Naalala mo ba, sabi ko, ang mga obese ang pinakamatagal mabuhay. Ito ang katotohanan. Sa ika-6 na linggo, mga may maraming imbak na taba na lang ang kaya pang gumana. Ito ay mahigit 80 librang sobrang timbang. Sila ang magiging huling nakaligtas, ang huling mga tao, at nahaharap sila sa isang imposibleng pagpipilian dahil narito ang kakaibang twist. Ang mga tao ay binubuo ng mga kalorya. Humigit kumulang 100 at 10,000 kalorya ang nasa isang karaniwang katawan ng tao. 0 na ngayon ang calorie na ibinibigay ng pagkain, pero taglay pa rin ito ng laman ng tao. Hindi ko na ilalahad pa, pero maiintindihan mo naman kung saan ito patungo. Malakas ang likas na hilig sa kaligtasan. Kapag may pagpipilian sa pagitan ng kamatayan o ng alternatibo, ipinapakita sa atin ng kasaysayan kung ano ang pinipili ng mga tao. Pero kahit iyon ay bumibili lang ng oras. Siguro mga linggo, siguro mga buwan para sa mga huling ilang tao. Narito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot pa ito. Kung ang pagkain ay tunay na walang calorie, lalabagin nito ang mga batas ng pisika. Hindi maaaring masira ang enerhiya. Kaya saan napupunta ang enerhiya sa pagkain? Kung kahit papaano ay mawawala ito, pinag-uusapan natin ang isang bagay na lumalabag sa pangunahing agham. Ang mga problema ay higit pa sa pagkain lamang. May enerhiya pa ba ang araw para sa mga halaman? Kung hindi na sila makakagawa ng pagkain mula rito, mamamatay sila sa loob ng ilang linggo. Titigil sa paglikha ng oxygen ng mga gubat at dagat. Kahit may mga makaligtas sa krisis, mamamatay sila sa loob ng ilang buwan. Bababa ng husto ang oksiheno. Ano ang turo ng eksperimentong ito sa atin? Una, ang mga calorie ay hindi ang kaaway. Literal na sila mismo ang buhay. Lahat ng diet trend, zero-calorie products, at food guilt, mali ang lahat ng ito. Ang mga calorie ang siyang bumubuhay sa atin. Kung wala sila, wala tayo. Pangalawa, ang ating kabihasnan ay nakasalalay sa pagkaing nagbibigay sa atin ng enerhiya. Alisin mo lang yan at maguguho ang lahat sa loob lang ng ilang araw. Ang ating lipunan ay mas marupok kaysa sa inaakala natin. Pangatlo at pinakamahalaga, ang ikinahihiya ng mga tao ay hindi kapintasan. Ang sobrang timbang at hilig sa pagkain ay likas na survival instinct. Ang pananabik sa high-calorie na pagkain ay milyong taong ebolusyon para mabuhay ka. Kapag nakonsensya sa pagkain, tandaan ito. Sa mundong salat sa pagkain, ang mga mahilig kumain ang mas nagtatagal. Silang hindi naghihigpit at may dalang reserba. Hindi ka bibiguin ang katawan mo sa paghingi ng calories. Nais ka lang nitong mabuhay. Ngayon, heto ang tanong ko. Kung makakain ka ng kahit ano nang walang anumang kahihinatnan, mas magugustuhan mo ba talaga ang pagkain? O ginagawa ba itong makabuluhan ng paghihigpit? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. Nagtataka ako sa iniisip mo. Kung nagpabago ito sa pananaw mo, panoorin ang aming mga video tungkol sa mga asumsyong ipinagwawalang bahala natin. Dahil ang akala nating problema ay maaring ang mismong bumubuhay sa atin.